Kamusta mga kaleyo? Handa ka na bang makinig sa mensahe ng universe para sa iyo ngayong buwan ng May 2025? Para sa videong ito, kayo naman ang may kakayahang mamili ng isang card upang malaman ang inyong buwanang gabay mula sa universe tungkol sa aspeto ng iyong love life, kalusugan at kaperahan. Sama-sama nating hanapin ang bukas na inilaan para sa iyo. Para sa inyong kalinawan, mga mahal na viewers, ang mga barahang gagamitin upang iyong pagpilian ay maingat na isinagawa at napili sa totoong buhay. Kaya naman nasa inyong kamay na lamang ang magiging sagot sa inyong buwanang kapalaran sa pamamagitan ng pagpili ng isang baraha. Bago ka pumili ng baraha, huminga ka muna ng malalim. I-relax ang iyong isipan at damdamin. I-focus ang atensyon mo sa tanong, intensyon o bagay na gusto mong malinawan. Tandaan, hindi panghuhula ang tarot. Isa itong paraan ng universe upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang daang tinatahak mo. Bago yan, maglaan muna tayo ng maiksing dasal bago ka pumili ng iyong baraha. Universe, gabayan mo kami sa pagpili ng baraha ngayon. Ipaabot mo sana ang tamang mensahe ang kailangan naming marinig sa oras na ito. Buksan ang aming mga puso at isip para sa liwanag, clarity at good vibes. Salamat sa guidance at positive energy. Amen. Para sa iyong love life reading, sa harap mo ay may tatlong baraha, baraha 1, baraha 2, at baraha 3. Piliin mo ang barahang pinakamalakas pumukaw ng iyong atensyon at gamit ang iyong intuition. Ang tamang mensahe ay palaging makakarating sa tamang oras. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay 6 of Swords. Para sa isang Leo ngayong Mayo 2025, ang 6 of Swords bilang love tarot card ay nagpapahiwatig ng paglipat, paghilom at emosyonal na paglaya sa usaping pag-ibig. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, maaaring ikaw at ang iyong partner ay dumaan sa isang mahirap na yugto kamakailan. May iyakan, kaunting tampuhan, at marahil isang dramatic na walkout habang umuulan. Ito ay panahon ng pagpapatawad, tahimik na komunikasyon at paglayo sa drama. Huwag madaliin ang happily ever after. Minsan sapat na yung hindi na kayo nagbabatuhan ng tinidor. Keep things low-key and keep the dialogue open, minus the shouting please. Kung ikaw ay single o hiwalay, ang 6 of Swords ay maaaring nagsasaad na ikaw ay nagsisimulang bumitaw sa isang masakit na karanasan sa nakaraan. Unti-unti mong nilulubayan ang emosyonal na bagahe. Congratulations! Graduate ka na sa University of Heartbreak. Ang 6 of Swords ay nagsasabing unti-unti ka nang umaahon mula sa dagat ng feelings. Hindi pa ito panahon ng bagong pag-ibig, pero perfect ito para sa self-care. Face mask muna bago love mask, bes. Sinasabi ng 6 of Swords sa'yo, Leo. Ang sakit ay parang ex. Hindi mo kailangan isama sa biyahe mo. Lakasan ng loob, Leo. May bagong baybayin kang patutunguhan. At promise, walang toxic dun. Sa kabuuan ngayong Mayo 2025, Leo, hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng bigat. Sa paglalakbay mong ito, tandaan na sa kabila ng sakit ay may pag-asa. Unti-unti, makakarating ka rin sa baybayin ng kapayapaan. Para sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay 8 of Pentacles. Para sa Leo ngayong buwan ng Mayong 2025, ang 8 of Pentacles ay nagpapahiwatig ng pokus, dedikasyon at pag-unlad sa larangan ng pag-ibig, lalo na kung handa kang maglaan ng oras at pagsisikap para sa isang relasyon. Para sa mga single, ngayong buwan pinapakita ng 8 of Pentacles na maaaring mas nakatutok ka sa sarili mong personal na growth o career. Leo, mukhang mas busy ka pa sa rice cooker sa dami ng niluluto mong life goals. Pero sabi ng 8 of Pentacles, kung gusto mong mahanap si the one, hindi pwedeng puro career moves lang.
kailangan din ng love moves. Kaya habang nagwo-work ka, baka naman may cutie na laging katabi mo sa coffee shop. Maganda yung may passion ka sa buhay, pero huwag kalimutang pwedeng may +1 sa success story mo. Sabi ni Eight of Pentacles sa'yo, kung gusto mo ng quality relationship, kailangan mo ring mag-invest ng oras at effort, okay? Para sa may karelasyon, ang relasyon ay nangangailangan ng mutual na effort. Okay Leo, real talk. Hindi sapat ang kilig lang. This month, kailangan ng effort. Ang Eight of Pentacles ay nagsasabing ayusin ang mga tampuhan, pag-usapan ang saan tayo kakain nang walang debate. At higit sa lahat, makinig kahit paulit-ulit ang kwento ni partner. Oo, pati yung tungkol sa office drama nila. Pag pinagtuunan ninyo ng effort ang isa't isa, ang reward niyan, mas sweet, mas solid, mas malagkit pa sa kare-kare. Ang tagumpay ng relasyon ay nasa kamay ninyong dalawa. Kailangan lamang ng tiyaga at tamang atensyon. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay The Magician. Ang The Magician ay may temang Manifesting Love with Power and Intention. Kung single ka, ngayong Mayo, napakalakas ng iyong magnetic energy. Ang The Magician ay simbolo ng personal na kapangyarihan, karisma at kakayahang gawin ang gusto mo. Kung may gusto kang tao, ngayon ang tamang panahon para ipakita mo ang tunay mong intensyon. Sa paraang matalino, hindi agresibo. The Magician is shouting, use what your mama gave you. Kung may karelasyon ka na, ang The Magician ay nagsasabi na ang inyong relasyon ay may potensyal na lumalim at mas tumibay. Kung pareho kayong gumagalaw with purpose, maging malinaw sa gusto mong mangyari, at huwag matakot na mag-take initiative para sa ikabubuti ng inyong connection. Want something? Speak up. Plan a cute date, bring up a dream project, or just say I love you without being weird about it. Tumungo naman tayo sa iyong health reading ngayong buwan. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay Ace of Swords. Ang Ace of Swords ay sumasagisag ng mental clarity, katotohanan at bagong simula. Ngayong Mayo, para kang sinaksak ng katotohanan, Leo. Ang Ace of Swords ay nagsasabi na baka bigla mong mapagtanto na, baka nga di pala healthy ang pagkain ng 4 na cups of rice habang nakaupo buong araw habang nag-binge watching. This is your sign to reboot. New habits, new mindset, and new you. Ang Ace of Swords ay hindi lang pang action movie. It's symbolic. Panahon na para putulin ang mga bisyong parang toxic. Halimbawa na lang ng paulit-ulit mong sinasabi na last na to pero andyan pa rin. Whether that's sleeping at 3 a.m., eating like you have your mukbang vlog, or stress na parang lifetime membership. Cut it out. Time to be your own health hero. Dahil ang card na ito ay nauugnay din sa elementong air, mahalaga ang pag-aalaga sa mental health. Dahil air element ito, importante rin ang pag-ayos ng isip. Therapy, journaling, heart-to-heart chika, go. Hindi ka soft kung nagpapatingin, matalino ka. Kung may nararamdaman, huwag mo nang i-google ang sakit mo at i-self-medicate na parang ikaw si Dr. Google. Talk to real experts. Mas may diploma sila. Bilang isang fire sign, natural kang masigasig, Leo. Gamitin ang mental focus na dala ng Ace of Swords para hindi lang puro paandar, kundi plano na may silbi. Mind plus body equals Leo na unstoppable. Para sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay Queen of Pentacles. Ang Queen of Pentacles ay isang mother energy. Maalaga, mapagkalinga, at konektado sa pisikal na mundo. Para sa Leo ngayong Mayo, ipinapahiwatig ng barahang ito ang isang panahon kung saan ang self-care at body awareness ay mahalaga. Maaaring abala ka sa pag-aalaga sa iba, ngunit tandaan ding bigyang pansin ang sarili mong katawan at emosyonal na pangangailangan. Huwag matakot,
nasa maayos kang kalagayan basta't seryosohin mo ang iyong mga wellness routines. Paano? Well, ito ang mga simpleng hacks. Healthy foods, wag puro junk foods. Regular na tulog para hindi ka magmukhang zombie. At grounding activities gaya ng paglalakad sa park o pag-aalaga ng halaman. Yay! Instant peace! Sana magsimula ka ng isang bagong wellness habit dahil wala nang mas masaya kaysa sa pagiging healthy at energetic, di ba? Ang Queen of Pentacles ay nagsasabi, breathe, relax, and stay grounded. Tinatamaan mo ang stress, pero ang magic dito ay magpakatatag. Hindi masamang magpahinga, kahit saglit lang. Sa buod, Mayong Mayo 2025 ay ang pagkakataon mo, Leo, upang ayusin ang sarili mo, mentally, emotionally, at physically. I-embrace ang nurturing energy ng Queen of Pentacles at hayaan ang katawan at isipan mong mag-flourish. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay Two of Wands. Para sa isang Leo, ang Two of Wands sa konteksto ng Health Tarot Reading na yung Mayo 2025 ay nagpapahiwatig ng isang yugto ng pagpaplano, pagpili at pagtuon sa long-term na kalusugan. Leo, mukhang nasa crossroads ka ngayon, hindi ng love life. Kakausapin natin yan next time, kundi ng kalusugan. Ang Two of Wands ay parang GPS ng tarot. Tinatanong ka, o saan tayo pupunta? Stay unhealthy o liliko muna tayo sa fitness gym? Ang Two of Wands ay sumasagisag sa panahon ng pag-iisip at pagplaplano. Kaya sa usaping kalusugan, ito'y nangangahulugang nasa punto ka ng paghahasa sa kasalukuyang kalagayan ng iyong katawan at pag-iisip kung saan ka patutungo mula rito. May 200, manatili sa luma mong lifestyle, aka bahala na si Batman, o simulan na ang mas aktibong pamumuhay, aka hello Zumba at salad. Ang universe ay nagsasabing, bago ka patamaan ng sipon o stress, galaw-galaw na tayo. May travel plans ka ba, Leo? O lilipat sa ba ng lugar? Ang Two of Wands ay paalala na ang katawan ay di tulad ng bagahe. Hindi pwedeng i-check-in at kalimutan. Kung may plano kang bumiyahe o lumipat, siguraduhing updated ang mga check-up at handa sa mga biglaang pagbabago sa klima o lifestyle. Ang card ay may kaugnayan din sa foresight. Kaya kung may nararamdaman kang burnout o stress, huwag ipagwalang bahala. Maglaan ng oras sa pagpapahinga at pag-recharge. Sa kabuuan, ngayong May 2025, ang Two of Wands ay paanyaya sa iyo, Leo, na ikaw ang arkitekto ng sarili mong kalusugan. Gamitin ang iyong likas na tapang at liderato, hindi lang sa trabaho o relasyon, kundi sa pagpili ng mas malusog na buhay. At ang pinakahuling reading mo para sa videong ito, ang iyong money and career reading. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay Four of Wands. Para sa mga Leo ngayong Mayo 2025, ang Four of Wands bilang money card ay isang napakagandang senyales. Ang barahang ito ay sumasagisag ng pagdiriwang, katatagan, at tagumpay sa mga naunang pagsisikap. Maghanda ka na. Dahil ang Four of Wands ay parang confetti ng tarot cards. Kung pera ang usapan, nasa winning streak ka, Leo. Ang Four of Wands ay nagsasabing, hoy, ang sipag mo, dapat may paparty na. Maaaring may bonus, promotion, o dagdag na kita na darating bilang resulta ng iyong kasipagan. Kung may negosyo ka, asahan ang pagtaas ng benta o positibong feedback mula sa kliyente. May mga milestones na maaabot mo ngayong buwan, tulad ng pagbabayad ng utang, pagkakaroon ng ipon, o pag-invest sa isang bagay na matagal mo nang pinaplano. Hindi mo kailangang maging superhero mag-isa. Maaaring may tumulong sa'yo financially o baka ikaw naman ang maging human ATM para sa kapamilya. Pero don't worry, may good karma yang pagbibigay. Ngayong hindi ka nakapos, it's time to think big. As in, insurance, bahay, at investments na hindi lang iniisip mo lang sa shower. Planuhin na yan, habang everything's flowing smoothly. Sa kabuuan, Leo, ngayong Mayo ay parang season finale ng mga paghihirap mo. Deserve mo ang applause, Leo. Pero habang nagsasaya ka, huwag mong kalimutang magplano ng susunod na season.
May mas exciting pa, promise. Para sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay The Judgment Card. Para sa mga Leo na yung buwan ng Mayo 2025, ang paglabas ng Judgment Card sa usapin ng pera o pananalapi ay isang makapangyarihang pahiwatig ng pagsusuri, pagtutuos at pagbabagong pinansyal. Leo, handa ka na ba sa Financial Reality Check 2025 edition? Oras na para managot, magbayad at hopefully magkabonus. Kung ang wallet mo, ang puro laman ay resibo, panalangin at expired na coffee stamp card, don't worry, the universe has seen it all. This May, sabi ng Judgment Card, tara, ayusin natin to. Kung nagkaroon ka ng hindi magandang financial decisions noon, ito ang buwan ng financial reckoning. May oportunidad kang maitama o maisaayos ang mga ito. May posibilidad ng bonus, refund, o siningil mo na utang, finally, babayaran na. Yes, may himala. Kung naging responsible ka, this is the month you hear the magical phrase, Gcash ko na lang. Leo, maaaring mataranas ka rin ng paghatol mula sa pamilya, partner, o sarili mo kaugnay sa perang hawak mo. Mahalaga ang pagiging tapat sa sarili at pagkakaroon ng plano. Gamitin ang enerhiya ng judgment bilang wake-up call. Panahon na para maghanda sa mas responsableng yugtong pinansyal. Sa kabuuan, Leo, kung masinop ka noon, congrats, may reward. Kung medyo pa easy-easy ka, no worries, may chance pa. Judgment doesn't mean ending, Leo. It means reboot. Ang Judgment Card ay hindi parusa, kundi paanyaya sa panibagong simula. Mas matalino, mas responsable, at mas mamotivate. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay Six of Swords. Ang Six of Swords ay isang card ng paglipat, pag-alis mula sa mahirap na sitwasyon, at unti-unting paggaling. Ang Six of Swords ay parang biyahe palabas ng walang-wala land. Hindi instant teleportation, pero at least nasa bangka ka na paalis. Dahan-dahan, pero sigurado. Ibig sabihin, kung dati-rati ay kapos talagi, ngayon ay unti-unti mo nang nasisilip ang liwanag sa dulo ng ATM receipt. Kung nagkaroon ka ng mga problema sa pera sa mga nakaraang buwan, ang Mayo ay nagdadala ng pagkakataong makabawi o makapagsimula ng mas maayos, Leo. Maaring nagbabago na rin ang iyong pananaw, mula sa pagiging walang awat sa paggastos, papunta sa pagiging mas mahinahon at strategic na paraan. Kung ikaw ay nag-iisip na lumipat ng trabaho, magnegosyo o subukan ang ibang income stream, magandang buwan ang Mayo para paghandaan at simulan ang paglipat. Maaaring may taong tutulong sa'yo, kaibigan, kapamilya o mentor upang makaalpas sa isang mabigat na pinansyal na sitwasyon. Sa kabuuan, Leo, ngayong Mayo, hindi ito one-day miracle, pero kahit mabagal, basta steady. Think of it as the tortoise in the race. Hindi mabilis, pero winner sa dulo. Sa ngayon, iwasan ang gastos na walang saysay. Ang impulsive spending ay masama sa health ng wallet mo. Huwag mawalan ng pag-asa kung mabagal ang progreso. Gamitin ang panahon na ito upang magplano, mag-ipon, at umiwas sa walang awat na paggastos. Ayan na nga, Leo, ang iyong tarot reading para sa buwan ng May 2025. Sana'y nakatulong ito upang bigyan ka ng gabay at inspirasyon sa mga darating na araw. Tandaan, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran. Gamitin mo ang mga mensaheng ito bilang ilaw sa iyong landas. Kung nakaresonate sa iyo ang reading na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang readings. Muli, ito ang Renz Sol Tarot Channel. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo muli sa susunod na buwan. Ingat ka palagi, Leo.